Okay, let's continue our third clip video, no, sa ating last part, no, third clip video. Now we're gonna read Philippians chapter 2 verse 11 to 15, no. Philippians chapter 2 verse 11 to 15, no. And that every tongue, no, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory, no, to the glory, okay? Of God the Father, no. Verse 12, no. Therefore, my beloved, as ye or you have always obeyed, no, not as in any presence only, but now much more in my absence, no, work out your own salvation, no, with fear and trembling, no, with fear and trembling. Verse 30, no, for it is God's which worketh in you both to will and to do of his good pleasure, no. Verse 40, no, do all things without murmurings and disputing. Verse 15, that ye or you may be blameless, no, and harmless, the Son of God, without rebuke, in the midst of the crooked and perverse nation, no, among whom ye or you shine as light in the world, okay? Verse, in the world, okay? In the world, no, yung sinasabi, no, okay? Okay? Sama natin ng sama natin ng 16 to 17, no? Let me add 16 to 17, no? Okay, verse 16 to 17, no? Holding forth the word of life, no, that I may rejoice in the day of Christ, no, that I have not run in vain, neither labor in vain, no? Verse 17, no? Yea, if I be offered upon the sacrifice, no, and service of your faith, I joy and rejoice with you all, no? I joy and rejoice with you all, okay? Yan ang sinasabi, no? So, inad natin yung Philippians chapter 2 verse 11 to 17, okay? Dinagdag pa natin ng dalawang bersikulo, okay? Not because nakita ko, kung hindi, parang sabi ko kailangan dagdagan. So dinagdag ni Lord, no? Not only me, no, but Lord God, no, add that message, no? Not only by my own, but the feeling of the Spirit, no? The Spirit said add 2 more, so I add, no? I will not disobey the commandment of God in my heart, in my Holy Ghost, with His Holy Spirit, no? That I let them dwell it in my body as His temple, as His church, no? As the storehouse of His precious glorious words of God, no? In the book of Bible, no? Now, let me read in Tagalog version, okay? Pilipos, pahina 2, versikulo 11 hanggang 17, okay? 17, alright? So, dito tayo sa Tagalog version, okay? At upang ipahayag ang lahat ng mga dila, no, na si Jesucristo ay Panginoon, no? At upang ipahayag ng lahat ng mga napapagat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon at ikaluluwalhati ng Diyos, no? At ikaluluwalhati ng Diyos Ama, no? Versikulo 22, kaya nga minamahal ko kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus, no? Bagkus pa ngayong ako'y wala, at lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagliligtas na may takot sa Panginoon, okay? May takot at panginginig, no? Versikulo 23, sapagkat Diyos ang gumawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kaniyang mabuting kalooban, okay? Versikulo 14, no? Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay ng walang mga bulong-bulungan at pagtatalong. Versikulo 25, no? Upang kayo maging walang sala at walang malay, no? Mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko ay masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan, okay? Ang sinasabi, no? Versikulo 16, no? Na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan upang may ipagkapuri ako sa kaarawan ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni magpagal man ng walang kabuluhan. Itong ginagawa natin ito, no?
Sa palagay ng iba, wala, hindi ka nagpapaturo sa amin, hindi ka sumasama sa amin. Sa palagay niya, walang kabuluhan to. Meron. Sa Diyos, meron. Sa kanila, hindi, no? Gusto nila, makasama mo sila, makasama ka nila. No? Hawakan ka nila, no? Hmm? Hindi mo alam kung sa Panginoon kanila hawakan o sa kanilang pansariling kapakanan, okay? No? Yan ang ibig ko sabihin, no? Pero ako, tumitiwala sa Diyos mag-isa. Ano man ang aking ginagawa, si Lord ang aking pinagkakatiwala mag-isa, okay? Yan po to, siyang magtuturo sa akin. Kung walang nagtuturo sa akin, siya mismo, kanyang espiritu at kaluluwa ko magsasama sa pagtatrabaho mula sa kanya, okay? Hindi para kung saan galing, sino nagmando sa akin, sino nagturo sa akin. Bibigyan niya ako ng taong karapat dapat na makasama ko. Yan ang alam ko, okay? Hindi ako namimili, hindi ako namimwersa, okay? Yan ang ibig ko sabihin. Kung hindi, pinipilit kong iligtas ang aking sarili at the same time, mailigtas ko rin kayo sa pagliligtas ko ng aking sariling katawan, ng aking kaluluwa, kasama ang Espiritu Santo ng Diyos, no? Mahal na Jesucristo, Ama at Anak at Espiritu Santo na iisang Diyos, kasama ng aking kaluluwa, okay? Yan ang maliwanag, no? Upang kayo maging walang sala sa walang malay, no? Mga anak ng Diyos na walang dungis, no? Sa gitna ng isang lahing liko at masama na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad ng isang ilaw, no? Sa sanglibutan, okay? Versikulo 16 na nagpapayag ng salita ng kabuhayan upang may ikapuri ako sa karawan ni Kristo na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan ni magpagal man ng walang kabuluhan. Versikulo 17, no? Oo, kahit ako'y maging hain, no? Sa paghahandog at sa pagdilingkod ng inyong pananampalataya, ako'y nakikipagtuwa at nakikigalak sa inyong lahat, no? Nakikipagtuwa ako at nakikipaggalak ko sa inyong lahat. Ibig sabihin, okay? Alright? Itong ginagawa kong ito, ganun, nakikipaggalak ko sa inyo, nakikituwa ako sa inyo, okay? Let me read in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? Filipenses, no? Kapitulo 2, versikulo 11 hanggang 17, no? Filipenses, kapitulo 2, versikulo 11 hanggang 17, no? Y toda lengua confese, no? Que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, ¿no? Padre, ¿no? Versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra, ¿no? Salvación con temor y temblor, ¿ok? Versículo 13, ¿no? Porque Dios es el que Él vosotros, ¿no? Produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿ok? Versículo 14, ¿no? Haced todas sin murmuraciones y contiendas, ¿no? Contiendas, ¿no? Versículo 15, ¿no? Para que seáis, ¿no? Irresponsables y sancelos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, ¿no? Resplandecéis como luminares en el mundo. Versículo 16, ¿no? Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, okay? Versículo 7, ¿no? Y aquel sea derramado, ¿no? En libación sobre en sacrificio y servicio de vuestra fe, mi gozo, regocijo con todos vosotros, ¿no? Yan ang sinabi, no? Yes, if I be offered upon the sacrifice and serve, no, of your faith, I joy and rejoice with you all, okay? Galak ako, no? Nakikisaya, o ibig sabihin, okay? Alright. So, dito tayo sa ating devotion healing prayer, no? Okay? Hindi pa, ito pala yung devotion healing prayer natin. Ito, Philippians ulit tayo, no? Now, we're going to read Philippians, no? Chapter 4, verse 6 to 10 naman tayo, no? Philippians chapter 4, verse 6 to 10, okay? Philippians chapter 4, verse 6 to 10, okay? Here's the message, no?
Be careful for nothing, no? But in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made, no, known unto God. No? Lahat ng kailangan mo, si Kuya Ramer, kailangan niya ng kagalingan. Siya sa sarili niya, mananalangin siya sa isang sulok. No? Walang tao, siya lang. No? Manalangin siya ron, taimtim. Maririnig siya ng Diyos, hindi maaring hindi. Okay? Iyan ang totoo niya. Okay? Ang sino mang may karamdaman, no? Si Tita Yoli, si Tita Anet, o sino man, no? Sa aking kapuso, kapamilya, sa Briones side, sa Mauritius side, sa may in-laws side, Magsino Nuestro, and to all the people who's been watching this, let this word be in you, no? Be guided you, okay? It said here, no? In Philippians chapter 4, verse 16, no? It said, no? Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made, no, known unto God. Kinakailangan ipaalam mo sa kanya sa pamamagitan ng salita, no, kung anong gusto mo sa kanya, no. Verse 7, no, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through child Jesus. Okay. Verse 8, no, finally, brethren, no, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, no, whatsoever things are just, no, whatsoever things are pure, no, whatsoever things are lovely, no, whatsoever things are of good report, no, there be any virtue, if there be any praise, no, think of these things, no, Verse 9, no, those things which ye or you have both learned, no, and received and heard and seen in me, do, no, and do God of peace shall be with you, no, do God of peace shall be with you, no. Verse 10, no, but I rejoice in the Lord greatly that now at the last your care of me, no, hath flourished, no, has flourished, against wherein ye or you were also careful, but ye or you lack opportunity. Okay? Lack opportunity, okay? And let me add 11:12, no? 11:12, no? O hanggang dagdagan natin, no? Kasi yan halos pang last to na yan, okay? Dagdagan natin, no? Gawin nating hanggang 17, no? Gawin natin hanggang 17, okay? So, gagawin natin verse 6 to 17, okay? Verse 6 to 17, okay? Now, we stop on verse 10, okay? It says, verse 10, no? But I rejoice, no, in the Lord greatly, that now, in the last your care of me, in the last care of me hath flourished, no, against wherein ye or you were also careful, but ye or you lack opportunity. Verse 11, no? Not that I speak, I respect of what, for I have learned, no, in whatsoever state I am therewith to be content, no. Verse 12, no? I know both how to be abased, no, and I know how to abound everywhere, and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, no, both to abound and to suffer need, no. Verse 13, I can do all things through Christ, no, with strengthening me, no. Verse 14, notwithstanding ye or you have well done, no, that ye or you did communicate with my affliction, no. Verse 15, now ye or you Philippians know also that in the beginning, no, in the gospel, when I departed from Macedonia, no charge, communicated with me is concerning giving and receiving, but ye or you only, okay? Yung sinasabi, no? Verse 16, no? For even in Thessalonica, no, ye or you sent once and again unto my necessity. Verse 17, no? Not because I desire a gift, but I desire fruit, that I may abound to your account, no? I may abound to your account, no? Yan ang sinasabi ng ating
Philippians chapter 4 verse 6 to 17. Okay? Now let me read in Tagalog version. Tagalog version, okay? Mga taga Pilipos, pahina 4, versikulo 6 hanggang 17. Okay? Here is in Tagalog version, no? Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay na hindi sa lahat ng mga bagay na sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat at ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Okay? Ang sabi, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay na sa mga bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Versikulo 7, no? At ang kapayapaan ng Diyos ay di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip, no? Kay Kristo Jesus, no? Versikulo 1, no? Katapos-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Okay? Versikulo 7, no? Ang mga bagay na inyong natutuan at tinanggap, no? At narinig at nakita sa aking mga bagay na ito, ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo, no? Versikulo 10, no? Dadapot ako'y totoong nagagalak sa Panginoon, no? Na ngayon sa kahuli-hulihan ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin, na dito'y katotohanang nagkaroon kayo ng malasakit, ngunit kayo'y nagkulang ng mabuting pagkakataon. Okay? Versikulo 11, hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kagalingan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang bagay, masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Okay? Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan ko'y aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayan aking kinaroroonan. Versikulo 12, marunong akong magpakababa at marunong akong magpakasagana sa bawat bagay, sa lahat ng bagay ng natutuhan ko at lihim, maging sa kabusugan o maging sa kagutuman o maging sa kasagana, no? Na maging sa kasalanan, okay? Kasalatan, okay? Versikulo 20, lahat ng mga bagay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin, no? Versikulo 14, gayon ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapighatian. Okay? Versikulo 15, no? Versikulo 15, at kayo mga taga-Pilipos, nalalaman naman ninyo na ang pasimulan ng ebanghelyo nang ako'y umalis sa Macedonia, alinmang iglesia ay walang nakikipagkaisa sa akin, no? Sa pagkakaloob at pagtanggap, kundi kayo lamang. Okay? Versikulo 16, no? Sapagkat sa Tesalonica ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Okay? Versikulo 27, hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob, kung hindi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo, no? Hinahanap niya yung bunga sa ganang atin. Okay? Now let me read in Spanish. Okay? Okay, now let me continue to read in Spanish, no? Sa Filipenses kapitulo 4 versikulo 6 hanggang 17, no? Filipenses, no, kapitulo 4 versikulo 6 hanggang 17. Okay? Here is the Spanish word, no? Por nada esties, no, apanosos, no, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, no? Versículo 7, no? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones, no, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, no? Versículo 8, no? Por la demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, ¿no? Todo lo justo, todo lo puro, todo lo enable, todo lo que
es de buen nombre, si hay virtud alguna y si algo digno de alabanza en esto pensado. Versículo 9, ¿no? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, ¿no? Esto haced y el Dios de paz estará con vosotros, ¿no? Versículo 10, ¿no? En gran manera me goce en el Señor de que ya al pen habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais, ¿no? Solicitados, pero os faltaba la oportunidad, ¿no? Versículo 11, ¿no? No lo digo porque tenga escasez, pues y aprendido y contamente cualquiera que sea mi situación, ¿ok? Versículo 12, ¿no? Si vivir humildemente, ¿no? Si vivir humildemente y si tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Versículo 7, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo 14. Si embargo bien insistes en participar conmigo en mi tribulación. Versículo 15, ¿no? Y sabíais también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en corazón del dar y recibir, sino vosotros solos, ¿no? Versículo 16, ¿no? Pues aún y Tesalónica me enviasteis, ¿no? Una y otra vez para mis necesidades, ¿no? Versículo 17, ¿no? No es que busque dádivas, ¿no? Sino que busco fruto que abunde y vuestra cuenta, ¿ok? Y vuestra cuenta, ¿ok? Yan ang sinasabi, right? Now, let's go to the last one, the 12. But we're gonna read the Philippians already here, okay? Dito sa ating devotion healing prayer, okay? Ang mensahe dito sa ating year calendar, no? Sa devotion healing prayer. What is your request, no? Ang sabi the gardener looks of the fruit of the Spirit. Looks of the fruit of the Spirit, no? Sa ating Pilipinas, no? And what your request, no? What's your request, no? Ano ba ang kahilingan mo? Ano ba ang kagustuhan mo? Yun ang ibig sabihin, okay? What is really you want to ask me, no? As your God, no? That I can give it to you, okay? With your prayer, no? No, let be heard what you want, no? With God, okay? So here's the message in devotion healing prayer, no? 1 yearly calendar, no? Devotion healing. Sabi, no? Sabi rin, no? A gardener looks as the fruit of the Spirit. Now, what's your request? Okay? Do not be anxious about anything, but everything by prayer and pleading with thanksgiving, let your request be made known to God, no? And the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Now, Philippians chapter 4, verse 6 to 7, but we read verse 6 to 17, okay? Alright? Do you feel weighed down, no? And overwhelmed by the cares of the world, no? Question mark. Upset by current events? Question mark. Frustrated and disgusted by the blatant sin that's celebrated in the world, no? Question mark. Even with all those legitimate concern, no? The Apostle Paul reminds you not to be anxious about them. Specifically, he say you should not be anxious about anything, no? Instead of anxiety and overwhelm, no? Choose prayer, tell God about what's weighing on your heart and mind, no? Thank him and plead with him, okay? As you pray and continue to pray, no? Something magnificent will happen, no? His peace will guard your heart and your mind, even when you won't be able to comprehend or understand His peace, no? It will wash over you
when you come to Him with your burdens and requests, His peace will take away your anxieties. Okay? Father God, no? Father God, thank you for your peace, no? I can understand the way it works, no? But I now experience it, no? The way it guards my heart and mind is truly amazing, no? Yan ang sinasabi, okay? Sa ating devotion healing prayer, okay? Sa ating Philippians chapter 4 verse 6 to 7, but we read verse 6 to 17, okay? Now let's go to the last one that we have, okay? Sa ating Hebrews, no? Hebrews chapter 13 verse 5 to 9, no? Imagine this one yesterday is already supposed to be sharing, but God didn't make it happen, okay? Not because of me, but maybe He made it for today. I found last night, I said, okay, I will share it for today, okay? This is Hebrews chapter 13 verse 5 to 9, okay? This is what he said, no? 5 to 9, no? 5 to 9, no? Let your conversation be without covetous and be content, no, with such things as ye or you have, no, for he hath said, no, I will never leave thee or forsake thee. Okay, ayan ang sinasabi ng verse 5, no, sa ating Hebrews chapter 13 verse 5 to 9, no. Ang sabi rito, no, let your conversation be without covetousness and be confident with such things as ye or you have, for he hath said, I will never leave thee nor forsake thee. No? Verse 6, no? So we will may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what men shall do unto me. No? Verse 7, no? Remember them, no, which have the rule, no, over you, who have spoken unto you the word of God, no, the word of God, no, whose faith, no, follow, considering the end, no, the end of conversation. Okay, verse 8, Jesus Christ same yesterday and today and forever, no. Verse 9, no, be not carried about with divers, no, be not carried about with divers, no, strength, no, doctrines, no, for it is good things that the heart of established with grace, no, not with meals, no, we which have not profited them that had been occupied therein, okay? Ayan ang sinasabi ng ating Hebrews chapter 13 verse 5 to 9, okay? Alright? Okay, let me read this once again, no? Hebrews chapter 13 verse 5 to 9, no? Verse 5 to 9, okay? Again, no? Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have, for he hath said, no, I will never leave thee or forsake thee. Okay, verse 6, no, so that we may boldly say, no, the Lord is my helper, and I will not fear what then shall do unto me. Okay, verse 7, remember them which have the rules over you, who had spoken unto you the word of God without faith, follow, considering the end of their conversation, no? Verse, yun ang sinasabi, no? Verse 8, no? Jesus Christ same yesterday, today, and forever, no? Verse 9, no? Be not carried about with divers, no, and strength, no, doctrines, for it is good thing that the heart be established with grace, not with meals, no, which have not forfeited them that have been occupied therein. Okay, yan ang sinasabi, no? Okay, basahin natin sa Tagalog version, no? Tagalog version, okay?
Mga Hebreo 13, versikulo 5 hanggang 9, okay? Itong sinasabi rito, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, no? Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, no? sapagkat siya rin ang nagsasabi, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan. Okay, versikulo 6, no? Ano pat ang nagsasabing ng buong tapang, no? Ano pat ang nagsasabi ng buong tapang, ang Panginoon ay aking katulong, hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Okay? Versikulo 7, no? Alalahanin ninyo ang nagkaroon ng pagpupuno sa inyo ng siyang nagsasalita sa inyo ng salita ng Diyos, at sa pagdidili-dili ng wakas ng kaniyang pamumuhay ay inyong tularan ang kaniyang pananampalataya, no? Versikulo 8, no? Si Jesucristo ay siya ang kahapon at ngayon at ang magpakailanman. Versikulo 9, no? Ihayag nga huwag nga kayong padala sa mga turong sari-sari at di kilala, sapagkat mabuti pa ang puso ay patibayan sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng mga pagkain na di mapapakinabangan ng mga nag-abala sa kanila. Okay? Now, let me read in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? Hebreos capítulo 13, versículo 5 hanggang 9, no? Sen vuestras costumbres, sino, avarcia, no? Contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no le desamparare ni te dejarte, okay? Versículo 6, de manera que podemos decir confiantemente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, ¿no? Versículo 7, ¿no? Acordaos de vosotros, pastores, ¿no? Que hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta en limitad sope, okay? Y imitad sope, ¿no? Versículo 8, ¿no? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, ¿no? Versículo 9, ¿no? No es dijes, ¿no? No es dijes, ¿no? Elevar de doctrinas diversas, ¿no? Y extrañas, ¿no? Porque buena cosa es apermar el corazón con la gracia, con vendas, ¿no? Con viandas, ¿no? Que nunca aprovecharon los que sí han ocupado di ellas, okay? Di ellas, okay? Iyan yung kabuuan ng ating devotion healing prayer with Jesus calling, with the promised blessing today, no? The Holy 20,026, no? The Holy 7 months of July 2, okay? So let us pray all together, okay? Lord God, once again, here I am again, Lord God, to thank you, Lord God, to guide me, to be with me, to spread your own will, not only by my will, but your will be done, Lord God, by your Holy Spirit, by my Holy Ghost together, as your temple, as your house, as the storehouse of your precious, glorious word of God, from your holy sacrament of book of Bible. Lord, comfort all in the middle of war, in the victim of war, flood, tornado, fire, flood, earthquake, etc., etc. Lord, healing power for all that have sickness and illnesses, Lord. May your unlimited love, the forgiven love, Lord God, your healing power, Lord God. To you there's nothing too hard for you, to you there's nothing impossible to you, Lord God. When you touch their heart and mind and soul, Lord God, by your hand, your hand will be done by your Holy Spirit.
at this moment, at this second, in this daily bread with devotion, siyempre with this call, with your promise, bless Lord. May you heal their illnesses, sickness, inside, outside of the human flesh, their immortal body, with the house of their Holy Ghost and your temple of your Holy Spirit. In your holy, mighty name, Jesus, amen. Lord, may you guide me, protect me, teach me everything you want me to. Give me more wisdom and knowledge, Lord God. Give me more strength, Lord, and make me safety in our everyday life of living, Lord God. Make me heal somebody when I pray, Lord God, by your will, not only by my will, but your will be done, no? With our work together. In Jesus' name that we always call and pray, amen and amen, okay? Yan po, hanggang bukas muli, no? Ingat po kayong lahat. God bless you, okay?